Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang kanyang pangalan. May nagsabi, siya'y si Juan Bautista, na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian, kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes para sa buwan ng Pebrero, sa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. At muli sa ating Ebanghelyo, bagamat ito ay mahabang kwento, pero ito po ay nagpapaalala sa atin na matuto tayong
manindigan sa kung ano ang katotohanan, ipaglaban kung ano ang tama at mabuti ayon sa itinuturo sa atin ni Jesus. Manindigan sa katotohanan. Sa unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, ipinaalala dito na sa mga mag-asawa, dapat manatiling tapat sa isa't isa. Kaya nga kung mag-aasawa at magpapakasal, magkukumit sa isa't isa. Bagamat sa realidad, mayroong sa mga mag-asawa, yung isa bumigay. Yung isa hindi naging matatag. Pero sa umpisa pa lang, nang sila ay ikasal, pinaalalahanan na sila na dapat silang maging tapat sa isa't isa. Hindi natatapos sa kasal ang mga pagsubok na kailangan nilang harapin. Kaya nga sa Ebanghelyo, ito din yung isang issue na nais ituwid ni Juan Bautista tungkol dito kay Herodes at kay Herodias. Ang kanilang pagsasama ay hindi nararapat. Pakikiapid ang kanila pong ginagawa at ang nakadagdag pa sa matinding kasalanan ay mismong asawa ng kapatid ni Herodes ang kanyang kinakasama. Pero yun nga po, no? Isang paalala din ito sa atin na huwag tayong matakot, manindigan sa katotohanan. Si Juan Bautista napugutan ng ulo dahil sa kanyang ipinakitang katatagan at katapangan. Hindi niya inaaway itong si Herodes at Herodias. Pero sa tingin nila, kontrabida si Juan Bautista sa kanyang pinagsasasabing paalala. Kaya nagalit o nagkimkim ng galit si Herodias kasi pakiramdam niya nangingialam ito o kaya naman sadyang dahil parang nag-iingay si Juan Bautista. Pero ito ay paalala lamang sa kanila. Ngayon, sa atin, nakakalungkot na katotohanan, marami sa atin palasimba, nagro-rosaryo, nagnunubina, mga taong simbahan, pero kumukonsinti sa mga opisyales ng gobyerno sa ganitong pamumuhay. Anong gagawin natin ngayon? Kasi hindi tayo, kasi, mahalaga ang ginagampanan ng mga taong sa gobyerno. Sila ay inatasan, inilagayan ng Diyos para pamahalaan ang bawat bayan. Para nang sa ganon, ang buong mundo ay mas maging maayos. Pero ano ang nangyayari? Sa kasalukuyan, marami tayong opisyales ng gobyerno ang sila mismo dahil sa kanilang maling pamumuhay at pagsasama na salungat sa kautusan na natutunan natin, sila mismo ang gumagawa ng lusot, gumagawa ng batas para malusutan ang kanilang mga maling ginagawa. Ang mga pabor sa divorce, sila ang may problema sa kanilang buhay may asawa. Ang mga pabor sa abortion, sila ang may problema sa kanilang pagkakaroon ng anak. Pero kaya sabi ko, tayo ba mga taga-simbahan, mga nagsiserve sa simbahan, ano ang ginagawa natin? Pinipili pa natin, ibinoboto pa natin. At kapag naririyan sila, magpapapicture ka pa. So, ito yung pinapaalala sa atin, ha?
matuto tayong manindigan. Hindi natin sila hinuhusgahan, pero hindi dapat kinukonsinti. Kaya tuloy, tayo mismo nag-aaway-away sa loob ng simbahan. Hindi tayo ang magkakalaban, hindi tayo dapat naglalaban-laban, kundi ang dapat nagtutulungan tayo para makapili tayo kung sino ang masigin na nararapat na maglingkod dahil ang ating pinipili ay nagkakaroon ng malaking epekto sa buhay ng bawat pamilya. Yung mga criteria, no? Pinag-iisipan natin, pinagninilayan natin, ano ba ang kanilang mga, nung siguro nakalipas na araw, no? Kasi ngayon, nanonood din po ako ng mga candidates, no? Yung mga interview, mga tanong, at kung ano yung kanilang mga plataforma, ano ang gagawin nila pagdating ng, pag sila na ang naluklok. Sabi ko, itong kandidatong ito mukhang bago, mukhang sana mabigyan ng pagkakataon. Nililista ko, itong pangalan na ito. Kaso nung marinig ko na yung kanyang prinsipyo na dapat payagan ng abortion, X. Kayo ba nag-iisip? Mag-isip na mabuti. Huwag puro pera. Huwag niyong hayaan yung mga tinatawag nating prinsipyo, palabra de honor, delikadesa. Alam pa ba natin yan? O madaling matabunan kapag binigyan ka na ng 1,000 ng isang politiko? Pero taong simbahan yan, madali pang maunawaan na, sige, yung mga nandyan sa may tinatawag nating laylayan ng lipunan, sige, kasi hindi naman sila nakakapakinig ng ganito mga paliwanag. Pero tayo, na mga taong simbahan, napapakinggan mo ito, tapos sa pera ka lang, mauuto kung sino ang pipiliin mo sa pagboto, mahiya ka naman. Mahiya naman tayo kapag umaharap tayo sa salamin na dahil sa ating kontribusyon para maluklok ang isang taong gagawa ng batas sa divorce, gagawa ng batas sa pagpatay, gagawa ng batas para makapanloko, mahiya ka sa sarili mo. Pero nawa, mas maging matatag tayo, mas manindigan tayo sa mga itinuturo sa atin ni Jesus. Sa itinuturo para sa isang mas maayos, matiwasay na pamumuhay. Amen.